Magandang araw! Kukuha tayo ng kamatis sa ating garden. Yes, gagawin natin yung tomato sauce. Ngayon ay atin iyang huhugasan ng mabuti at tatanggalin yung dulo ng ating kamatis. Tuloy-tuloy lang sa paglinis hanggang sa matapos. So ayan, tapos na. At ngayon ang ating gagawin ay hihiwaan natin ng pa-X. Yes, pa-X para madaling mabalatan at pagkatapos magpainit tayo ng tubig at i-blanch natin ang kamatis ng 30 to 60 seconds at pagkatapos ay ating hanguin at ilagay natin sa malamig na tubig. Kung pwede ay lagyan nyo ng ice to make sure na cold ang inyong tubig. So pagkatapos niyan, pag malamig na ang kamatis ay ating tatanggalin at ilagay sa isang lalagyan. Pagkatapos niyan ay atin na itong babalatan. Kitang-kita nyo niyan sa video, napakadaling balatan na ang ating kamatis. So hindi na tayo mahihirapan. Continue lang natin yan hanggang sa matapos ang pagbalat ng ating kamatis at pagkatapos naman ay atin na itong hihiwain. So ganito, hihiwain natin siya at ating tatanggalin itong kulay green or yung nasa gitna ng ating kamatis, hindi yan natin isasali at hihiwain natin ito ng pagganyan. So, tuloy-tuloy lang ang ating paghiwa hanggang sa mahiwa na natin lahat ng ating kamatis na gagawing tomato sauce. Medyo mabusisi nga lang ang paggawa ng tomato sauce pero sulit na sulit naman dahil priskong-prisko ito, 'di ba? So ayan, ang ating nahiwang kamatis, ang susunod nating gagawin ngayon ay atin na iyang lulutuin. Pero bago yan, pa-subscribe naman sa aking channel, pa-like and pa-leave comment guys and bell notification para ma-update kayo sa aking next video na gagawin. Dito ay kumuha ako ng sibuyas, dalawang malalaking sibuyas at ito ay aking hihiwain ng pinong-pino. Naku po naman, sumakit ang mata ko or napaiyak ako dito sa paghiwa ng sibuyas. Ayaw ko kasi maghiwa ng sibuyas. So wala tayong magagawa ngayon. Meron naman akong bawang or garlic. Atin iyang babalatan ngayon. So para madaling balatan ay pipisain muna natin yung ating bawang para mag-open yung kanyang balat. O di ba, madali na siyang babalatan ngayon at hindi na tayo mahihirapan. Ngayon ay atin na yang hihiwain ng pino. Kung meron naman kayong pandikdik ng bawang or garlic, dindikdikin nyo na lang. Since wala akong pandikdik, kaya ganyan na lang ang ginagawa ko. So madali lang naman din. Ganyan lang kapino ang ginagawa ko guys. Mag-ingat kayo sa kutsilyo ha. Ngayon ay kukuha tayo ng malaking lutuan at lagyan natin ng oil. Gumamit ako dyan ng olive oil pero pwede naman kayong gumamit ng kahit anong oil. So inilagay ko na yung ating bawang nung mainit na ang ating oil at gigisahin lang natin yan. At pagkatapos ay ilalagay na natin ang ating sibuyas na hiniwa din natin. At syempre imimix-mix lang natin yan at ng ilang minuto. Pagkatapos ay lagyan natin ng black pepper powder, sugar, basil or oregano kung wala kayong basil. Haluin ang bahagya hanggang sa mamix siya ng mabuti. At pagkatapos ay ilagay na natin yung ating kamatis na hiniwa kanina. So make sure guys na yung inyong lulutuan ay malaki. Pakukuluan lang natin yan in low medium heat at make sure na paghahalo-haloin nyo para hindi naman masunog ang ilalim. So ayan na ang kalalabasan ng ating kamatis after few minutes ng ating pagpapakulo sa kanya. So ngayon ay atin na iyang dudurugin. Kung wala naman kayong electric na pandurog, ay pwede kayong gumamit ng kahit ano na available sa kusina nyo na pang durog ninyo dito sa inyong kamatis. Kasi pipinuhin talaga natin yan guys na smooth na tomato sauce ang ating gagawin yan. At mamaya pagkatapos niyan nating madurog ay atin yang sasalain para matanggal yung mga seeds or buto-buto ng ating kamatis. Ayan, tapos na siya guys at pinong-pino na talaga siya. Kita nyo naman yan ang kanyang texture. Pagkatapos ay tinimplahan ko siya. Ngayon ay nakulangan ako sa tamis kaya nagdagdag ako ng sugar. Ito ay optional lang guys kung gusto nyo ng medyo matamis na sauce. Gustong-gusto ko kasi na medyo matamis-tamis ang ating tomato sauce. At tinikman ko siya ulit. So nasa sa inyo na kung ano talaga ang lasang gusto nyo. Pwedeng walang sugar pero pwede ding meron. Tulad ng sinabi ko ay isang optional lamang guys ang ating sugar. So pagkatapos kong paglagay ng sugar ay hinalo ko siya ng hinalo para mabalance yung kanyang tamis ng ating sugar. At pagkatapos ay akin na itong sinasala. So ganyan lang
ang inyong gagawin para maiwan yung buto ng ating kamatis. Kita nyo yan sa video. Ipisil-pisil nyo lang din ng konti para yung sauce ay lumalabas at maiwan na lang yung mga seeds ng ating kamatis. So, continue natin siyang pakukuluin. Syempre, halo-halo, paminsan-minsan para hindi masunog ang ilalim. Ngayon ay ang ating gagawin, habang naghihintay tayo dyan sa ating tomato sauce, ay i-ready na natin yung ating glass na paglalagyan ng tomato sauce. Hugasan nyo ng mabuti ang inyong glass at pagkatapos ay lagyan nyo ng mainit na tubig. Ayan na ang ating tomato sauce, guys. Tapos na siya. Kaunti na lang ang natira, diba? Pero bago yan, ay lalagyan ko siya ng vinegar para yung acidity niya ay matatanggal at ma-preserve natin siya ng ilang months sa refrigerator or sa freezer. Haluin lang natin ang bahagya at pakukuluin ng ilang minuto at pagkatapos ay ilagay na natin yan agad sa ating glass na malinis. Pagkatapos mailagay sa glass ay make sure na maisarado nyo itong mabuti at walang hangin na makakapasok sa glass. Pagkatapos nating takpan yan ay atin iyang itaob agad-agad. Take note guys, yung ating glass ay mainit kaya mag-ingat kayo niyan sa paghawak. Baka mamaya ay mabitawan nyo ang inyong glass at mabasag pa at mapasok kayo. Continue lang sa paglagay hanggang sa matapos. Ito na ang ating finished product na tomato sauce. So ngayon ay mayroon na tayong magagamit para pangluto ng spaghetti or kung ano man ang ulam na inyong lulutuin at nangangailangan kayo ng sauce ay meron na kayong magagamit. Sana ay meron kayong natutunan kung paano gumawa ng tomato sauce at pa-leave comment na guys, pa-like and pa-share. And maraming salamat. Bye-bye!